Yan. So, magandang hapon po. Narito po kami upang akin pong interview na akin pong tatay para po sa amin pong final requirement sa Suksay. Yan. So, ito po, ang una pong katanungan tatay. Sabi dito, kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang iyong pagkatao bilang isang babae o lalaki, ano po ito? At anong dahilan bakit po ito ang napili mo? Para sa akin ay okay na lang ako maging isang lalaki. Basta ang mahalaga yung mayroon akong masayang pamilya, may mga responsable sa pamilya, kahit na hindi masyadong ang pamumuhay, ay unang at saka ang mga pangalan naglilingkod sa Panginoon. Nagmamahal ang pamilya. Okay na yun. Number 2, sabi dito, paano kung naging ama ka ng isang bakla o tomboy? Ano ang iyong magiging reaksyon? Para sa akin, tatanggapin ko kung ano man ang kanyang sabi maging bakla man, maging tumboy. Masaya natin tatanggapin yan dahil yun ang binigay ng pinagkaloob ng ating Panginoon. Tatanggapin ko ng maayos sa aking pamilya. Yan. Sa number 3 po, ang sabi po dito, papayagan mo ba ang iyong anak na babae o lalaki na makipagrelasyon sa kapwa niya babae o lalaki? Bakit po sumasang-ayon or bakit hindi ka sumasang-ayon? Papo sa akin, dalawang klase yung sagot ko dyan. Yung ako po ay hindi sumasang-ayon kung atin po susundin ay yung batas ng Panginoon. Na sinabi niya ay bawal nga tayong ang isang lalaki o isang babae bawal makipagrelasyon sa kapwa lalaki o kapwa babae. Pangalawa naman, bilang pag-alam din naman dun sa mga bakla o mga tomboy, sabi nga natin may gender din tayo, pag-alam sa karapatan. Kung sa batas naman siguro ng tao, nasa tao na, sa kanila na rin yun. Nasa kanilang pagpapasya na rin yun. Ginagalang ko rin po yung kailang pagpapasya. Sa number 4 naman po, nakatanungan. Sabi dito, mayroon bang gender inequality noong nakaraan o hanggang sa kasalukuyan na nararanasan ng ating pamilya o mga ninuno? Base nga po dun sa mga nakaraan, mga kasaysayan, mga kwento-kwento ng aming mga magulang, mga inuno, na kapag nung una, mga ninuno noon, kapag Yan, so magandang hapon po at narito po muli ang akin pong isang pinsan upang sagutin po ito pong mga ilang katanungan. Yan, so ready ka na ba? Oo. Yan. So, unang tanong, sabi dito, kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang iyong pagkatao bilang isang babae o lalaki, ano ito? At anong dahilan na bakit po ito ang napili mo? Sa akin, ang pipiliin ko ay babae. Kasi kapag ikukumpara natin ng babae sa lalaki, mas madali ang gawain ng babae kaysa sa lalaki. Yan, so thank you. Sa number 2 naman, tanong, sabi dito, paano kung naging ina ka ng isang bakla o tomboy? Ano ang iyong magiging reaksyon? Siyempre, masaya. Naging anak mo siya eh. At ano, sabihin ko siya kung ano siya. Siyempre, gusto rin niya maging bakla eh. Kung ano siya, suportahan na lang siya. Yan, so ito naman po, pangatlong tanong. Sabi dito, papayagan mo ba ang iyong anak na babae o lalaki na makipagrelasyon sa kapwa niya babae o lalaki? Bakit po sumasang-ayon at bakit hindi? Ako ay hindi sumasang-ayon. Siyempre, bawal naman yun eh. Tsaka, kaya ako hindi sumasang-ayon, hindi sila makakabang. So magandang hapon po, narito po muli kami upang sagutin po ang ilang mga katanungan dito po sa akin pong kuya. Yan, ito po ang una pong tanong. Sabi po dito, kung bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang iyong pagkatao bilang isang babae o lalaki, ano ito? At anong dahilan, bakit ito ang napili mo? Hindi ako sangayon na babaguhin ng aking sarili dahil pinanganak ako na lalaki. Pangalawang katanungan naman, sabi dito, paano kung naging ama ka ng isang bakla o tomboy, ano ang iyong magiging reaksyon? Ano yung magiging pakiramdam mo pag naging ama ka ng bakla o tomboy? Hindi ako masaya. Bakit po? Kasi hindi tunay na babae yun.
Tapos, Ah. hindi tunay na babae at Bakla eh. ayaw mo nun. Ayaw mo nun. ko. Magiging malungkot kapag ganyan. Malungkot habang buhay. Okay. Yan, tama yan. So, number Walang 3 naman. kasiyahan yun ay. Number 3. Sabi dito, papayagan mo ba ang iyong anak na babae o lalaki na makipagrelasyon sa kapwa niya babae o lalaki? Bakit po sumasang-ayon o bakit hindi ka Anak sumasang-ayon? na babae. O, kunyari, meron kang anak na lalaki tapos makikipagrelasyon sa lalaki din. Or babae sa babae din. Sumasang-ayon ka ba or hindi? Bakit? Hindi ako sangayon. Bakit hindi ka sumasang-ayon po? Pares ka lalaki ay. Ayaw mo ng parehas lalaki at ayaw mo ng parehas sa babae. Gusto mo sa babae sa lalaki. Oo. Sa lalaki sa babae. Oo. Yun. Okay. Ang yun naman pong number 4 na katanungan. Sabi dito, question number 4 naman po natin. Sabi dito, mayroon bang gender inequality or ito yung hindi pagkakapantay-pantay ng mga babae at lalaki noong nakaraan or hanggang sa ngayon? Sabi dito, na nararanasan ng ating pamilya o mga ninuno. Meron, dati. Ang tingin ng mga babae, mas malakas ang lalaki sa babae. Minamaliit. Tapos ngayon, Ngayon ay pantay-pantay na ang mga babae at lalaki. ang mga babae at mga lalaki. Tapos na, Yun, so yun lang po. Maraming salamat. hindi na. Ang tunay na mama, eh. So magandang hapon po muli ay tarito po muli ang aking po pamangkin at para po sagutin po ito pong ilang mga katanungan. Ayan, unang tanong para sa iyo. Sabi dito, kung bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang iyong pagkatao bilang isang babae o lalaki, ano ito? At anong dahilan bakit po ito ang napili mo? Babae. Dahil para po sa akin, mas magaan po ang babae kaysa sa lalaki sa mga gawain. Parang mahirap pag lalaki, pag babae, kakayanan mo dahil sa bahay. Question number 4 naman po. Sabi dito, mayroon bang gender inequality or hindi pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki noong nakaraan o hanggang ngayon sa kasalukuyan na nararanasan ng ating pamilya o mga ninuno? Para po sa akin, wala naman pong gender equality dahil pantay-pantay ang tratong ng babae at lalaki sa ating pamilya. Okay. Yun lang po. Maraming salamat.